is responsibility talaga ng Keppel yan. They have to compensate the families. Tumanggi ang presidente ng Keppel na magpa-interview sa harap ng kamera habang may investigasyon. Ngunit tiniyak ng kumpanya na pinag-aaralan nito kung paano papaiigtingin ang seguridad at pangangalagaan ng kaligtasan ng mga manggagawa nito. Para sa unang balita, Jam Sante reporting. Iniimbestigahan ng Zamboanga City Police ang magkasunod na pagsabog sa lungsod kahapon. 11 po ang nasugatan sa insidente at narito ang report ni GMA News Stringer JV Francisco. Alas 12:35 ng tanghali, binulabog ang mga nasa San Roque cockpit ng isang pagsabog. Winasag ng isang improvised explosive device ang breacher na ito, pati na ang matindahan sa ilalim. 5 ang sugatan na agad dinala sa Western Mindanao Medical Center. Matapos lang ang 5 minuto, may sumabog naman sa isang kwarto ng Red Convention House na katabi lang ng Provincial Bus Station sa Barangay Iwan. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang main entrance at likrong bahagi ng Pension House. Nagkalat ang mga basag na salamin. 6 ang sugatan kabilang ang 4 na pastor at isang referee na naka-check-in doon. Nari akong kuhan sakit kayo, magasgas na po. Tuga-tunog grabe yung isa. Okay. Malaban pa kaugma. Adi sakit naman kaya akong ulo. Ayon kay Mayor Celso Obregat, nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari dahil nasa gitna na sila ng activities ng Zamboanga Hermosa Festival October 12. Quite related. They exploded close to each other. Sa ngayon, nasa ligtas na kondisyon na ang lahat ng mga sugatan sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP at Army Bomb Squad sa dalawang pagpapasabog. Mula rito sa Zamboanga City, JV Francisco, GMA News. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin si Police Senior Superintendent Edwin De Ocampo, ang Chief of Police ng Zamboanga City. Senior Superintendent De Ocampo, good morning po. Magandang umaga po, Arnold. Opo, Yes. yung investigasyon nyo ba, meron ng tinutukoy na grupo na may kagawan dito sa dalawang magkaiwalay na pagsabog pong ito? Opo, itong mga investigador natin dito po sa Zamboanga, gumagawa na ng paraan para matukoy na talaga kung sino itong grupo na gumawa itong karuman-duman na pagsabog dito sa Zamboanga po. Opo, magkaugnay ho ba yung dalawang yan? Opo, nakikita namin parang magkaugnay lang dahil yung initially findings po ng EOD namin dito, Opo. halos parehas po yung yung mga nakuha ng mga debris doon sa area po. Yung ginamit na improvised explosive device, anong grupo ho ang gumagamit niyan? Well po, yung mga grupo yan, yung mga talaga dito sa mga area ng Basilan. Opo. Abu Sayyaf po? Isa rin sa mga grupo na yan po na tinitingnan namin. Okay, ano po motibo nila, Superintendent De Ocampo? Yun nga po ang nakikita naming motibo dahil yung isa nga na nasa loob ng sabungan, tapos yung isa naman sa pumutok dito sa loob ng isang pension house. Opo. Oo. So, dito sa may- terrorist attack ito? Yeah. Yun ang tinuturing na namin na terroristic activities nung nangyari po. At kamusta na... Although nakikita namin na yung pagsabog wala kami masyadong nakita ng mga sharp nails, mga talaga yung malakas lang talaga yung putok niya. Oo. Hindi personal, walang away sabong o may kagalit? Wala po. Nakita namin na wala, hindi po sa ganon. Okay. So, kamusta na ho ang sitwasyon ng seguridad dyan sa Zamboanga City ngayong meron yata kayong piyestang darating? Hindi. Talagang tuloy-tuloy na to. 1-month celebration ito, Arnold, no? Oo. At tuloy-tuloy po yung naka-schedule ng mga activities namin. Kahapon, nag-meeting na po yung Crisis Management Committee na headed by our mayor, si Mayor Celso Obregat. Opo. Kasama rin yung dalawang kongresista namin dito. Talagang namin na lahat ng activities po na nakalinya sa buwan na ito, kailangan ituloy po namin lahat. So, lahat po ng mga kababayan natin gustong pumunta dyan sa Hermosa Festival, ligtas sila sa Superintendent Ligtas Ocampo. po. Dahil kagabi nga po, tatlo yung concert po na nangyari dito at tuloy-tuloy po yung activities namin na nakalabas na marami pong mga spectators po na lumabas din. Okay. Salamat po. Good morning. Salamat po, Arnold. Police Senior Superintendent Edwin De Ocampo, ang hepe po ng police ng Zamboanga City. Mga relic ni Blessed John Paul II tampok sa isang exhibit sa Quezon City. Kabilang narito ang kanyang abito at skull cap. Narito ang report ni Trisha Zafra.
Isa sa mga di dapat palampasin sa exhibit, ang reliquary na ito, kung saan nakalagay ang patak ng dugo ni Blessed John Paul II nang kunan siya ng sample para sa isang blood test. Makikita rin sa exhibit ang chuketo o skull cap na suot niya ng pagtangkaan ng kanyang buhay noong May 13, 1981 sa Vatican. It serves as a a symbol then for us to be able to adore and give our respects to the Pope. He is holy. Kaya very important sa akin. Tampok din dito sa exhibit itong Chasubollo Abito saka itong upuan. Ito yung mga ginamit ng yumaong Santo Papa noong beatification ng kababayan nating santo na si Lorenzo Ruiz. This exhibit is not just an exhibit, it's more of a catechetical instruction, information, teaching about the life and legacy of a great man. Malapit sa puso ng mga Pinoy si Pope John Paul II. 2 beses siyang bumisita sa Pilipinas. Una noong 1981 at ikalawa noong 1995 sa pagdiriwang ng World Youth Day. Libre ang relic and photo exhibit na hanggang October 21. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Sinalaki ng mga otoridad ng isa umanong peking opisina ng gobyerno sa Quezon City. Mahigit 50 ang naaresto sa operasyon. Darito ang report ni Salima Refran. Mahigit 50 miyembro, opisyal at aplikante ng PRAMS o Presidential Regional Assistance Monitoring Services ang hinuli sa isang raid sa Quezon City. Illegal daw kasi sila nagpapakilala bilang mga miyembro ng Office of the President sa pamamagitan ng paggamit ng selyo ng Pangulo sa kanilang mga ID, T-shirt at iba pang mga gamit. Depensa nila, may basbas daw ng isang presidential order noong panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagkakabuo sa grupo. Meron pong pag-aata sa 820-2 Executive Order na under po kami ng Office of the President. Kung kami po ay ibagagamit ng iba, magiging illegal po kami. Pero ayon sa QCPD, mismong Malacanang ang nag-utos na manmanan ng grupo. 1985 pa raw kasi ito binuwag ng Malacanang. Nangongolekta raw ng 600 piso ang grupo sa kada miyembro para sa ID, membership at monthly dues. Nangangako pa raw ang PRAMS ng 30,000 hanggang 35,000 pesos sa sweldo kada buwan para sa mga miyembro. Makikita natin dito sa mga ID na ito na ginagamit nila yung seal of the President, ang seal ng Pangulo ng Pilipinas at ang heading ay Office of the President. Ito ay walang, this organization is non-existent. Text message lang ni Executive Secretary, sabi niya, job well done. Hinahunting ng National Executive Director ng PRAMS na si Marcelito Castro. Bagamat maituturing din biktima, maaaring makulong ang mga narekrut ng grupo ng mula 1 buwan hanggang 20 taon dahil sa kasong unauthorized use of presidential seal at iba't ibang government forgeries. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. 8th Division World Champion Manny Pacquiao nasa Los Angeles, California na para doon ipagpatuloy ang kanyang training para sa laban nila ni Juan Manuel Marquez sa Nobyembre. Kasama ni Pacman sina Coach Freddie Roach at Buboy Fernandez. At tulad ng inaasahan, pinaggaguluhan agad ng fans at media si Pacquiao sa airport pa lamang. Agad dumiretso ang grupo sa Palazzo Apartment kung saan sila mamamalagi. Pero bago sumapak sa training, magsisimba muna raw si Pacman. Start na lang tuloy yung training dito sa Wildcard Gym. So abangan nyo po ang mga updates ng training ko dito sa Wildcard. Sa ating ulat panahon, isang active low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Posible umano itong maging ganap na bagyo bukas o sa darating na Miyerkules. Huling namataan ng low pressure area sa layong 680 kilometro sa silangan ng Mindanao. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, asahan na raw ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bansa. Lalaking nakamotor sumalpok sa concrete barrier sa Marcos Highway sa Antipolo.
Karambola ng 8 truck sa isang highway sa China, 5 ang patay. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.